Ako si RV dito at may tanong ako para sa iyo. Alam niyo ba kung anong dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng bagyo? Sa video na ito, tatalakayin ko ang mga simpleng hakbang na makakatulong sa lahat sa maparating na sakuna. Pero teka, ano nga po muna ang bagyo at bakit kailangan natin itong paghandaan? Ang bagyo ay isang malakas na sistema na umiikot na may dalang matinding ulan at hangin. Ito ay nagdadala ng pinsala sa mga bahay, ari-arian at kabuhayan ng mga tao. Ang Pilipinas ay nakakaranas ng halos 20 tropical cyclone bawat taon at kalahati dito ay nagda-landfall sa iba't ibang lugar ng Pinas. Dahil dito, mahalaga na palaging handa ang mga Pilipino. Ngayon na alam mo na kung ano ang bagyo, halika na at sabay-sabay natin itong paghandaan. Bago ang bagyo, manatiling updated sa lagay ng panahon. Manood ng balita sa mga trusted websites upang maiwasan ang fake news. Pangalawa, tingnan at ayusin kung mayroong sira ang bahay upang hindi ito madala ng malakas na hangin. Pangatlo, mag-prepare ng go bag na maaaring magamit habang bumabagyo. Dapat ito naglalaman ng damit na magtatagal ng 3 araw at importanteng dokumento, first aid kit tulad ng betadine, bulak, wipes at alcohol, sanitary necessities tulad ng toothbrush, toothpaste, sabon at shampoo, pagkain na hindi agad masisira, mga baterya, flashlight at power bank. Pang-apat, huwag kalimutan na isave ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan kapag nasa panganib. Pang-5, i-charge ang mga solar panels in case magkaroon ng power outage. Panghuli, kapag hindi sapat ang kaligtasan sa bahay ay mag-evacuate kasama ang pamilya at alagang hayop. Habang may bagyo, manatili pa ring updated sa lagay ng panahon. Iwasang umalis ng bahay o evacuation center hanggat hindi natatapos ang bagyo. Tanggalin lahat ng nakasaksak bago patayin ang circuit breaker upang maiwasan ang kahit anong aksidente. Isarado ang mga bintana na maaaring maampiyasan. Pagkatapos ng bagyo, maghintay ng anunsyo na pwede nang umalis sa evacuation center o sa bahay bago lumabas. Huwag agad gamitin ang mga appliances na nabasa upang hindi malagay ang sarili sa kapahamakan. Linisin ang paligid at itapon sa tamang basurahan ang lahat ng kalat na natangay. Ngayon na naituro ko sa inyo ang dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng bagyo, kaya mo ba itong i-apply sa totoong buhay? Tandaan, ang bagyo ay hindi natin maiiwasan pero kaya natin itong paghandaan.